Okay. I-forward ko po sa class GC, regular class GC, ang updated schedule ng classes. Salamat po. Welcome po. Si Chaplain Basara na po ang discuss. Kita na yung screen ko. Opo, opo. Ay, hindi po po. Hindi po po. Hindi po po. Kita na sir, kita na. Nakikita na po. I-open nyo lang po yung PowerPoint nyo, Major. I-open nyo po yung PowerPoint nyo. Saka nyo po i-share screen. Nakikita na po namin. Opo. Sige po, i-full screen nyo po, Major. Okay na po. Full screen na lang po. Nakikita na po rito. Slideshow nyo na po. Yan o. Natakpan yung ano ko. I-slideshow nyo lang po, Major. Hindi lang po kay Sige po, sige lang po. natakpan yung ano yung share. Doon paan ko doon. 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 Yes. Ako, Belgian chocolate ha. Dok, wala pala Dok. Ay, sige na. Dok Arnel. Yes po, yes po. Hindi ko lang sa ano, yung tawag to yung Full mapuro. screen. Yung sa slide po. Slideshow. Oo, pero natakpan kasi yung sa may ano, slide. F5. F5 nyo po. Ay, F5. Control F5 po yata. Ilipat nyo po yung ano. Ay, okay na po. Okay na po. Yan, okay na po. Okay, nag-full screen na. Sige po, magandang hapon po sa lahat. Afternoon po. Magandang hapon po. Nagabak. Afternoon po. Yung bago naming professor. Sige po, before tayo magsimula, mag-pray muna tayo na. Sige, mapagpala namin Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamat sa dakilang pag-ibig na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na to. Panginoon Diyos, naway bigyan mo po kami ng wisdom upang maintindihan namin Panginoon, ang aming subject na tatalakayin na yun. Naway Panginoon, ang bawat message o salita na pag-aaral namin ngayon ay magiging reference namin sa araw-araw naming buhay. Salamat din Panginoon sa limbs na naging instrumento sa araw na to. Naway Panginoon, itong aming subject ay makatulong sa aming ministry. Ito po yung aming dalangin, Lord, sa tanging pangalan ni Jesus na tagapagligtas.
Amen. Nag-feedback yung salita ko ba? Yes po, parang may nag-echo. Sige po, magandang hapon po sa lahat uli. Before tayo magsimula sa ating topic ngayon, I would like to introduce myself, no? I am Chaplain Major Basaron Lakasan, a new graduate of the MSDIP. Meron pong 4 na anak, may asawa. In the same time po, I am active military. I was enlisted on 01 July 1995. And presently, my assignment is 5th MIC Battalion, dyan po sa may Maigo, Lanao del Norte. So, mga kapatid, siguro meron po akong ibibigay na muna ngayon na 5 tao na magpapa-introduce o 6 na tao na mag-introduce. And then yung sa sunod, yung iba naman. Siguro, paunahin natin si Engineer, no? Si Engineer muna ang magpapakilala. Papakilala niya sa kanyang sarili at saan siya connected at nagkaroon siya ng interest dito sa pagpasok sa chaplain. And then sunod, magturo si Engineer kung sino susunod sa kanya, and then sunod-sunod po. Hanggang 5 tao lang po. Sige po, Engineer. Okay, maraming salamat, Major Basaron. Good afternoon, everyone. I am Romeo B. Celeste, a retired Provincial Planning and Development Coordinator, Department Head of the Provincial Planning and Development Office of the Province of Davao de Oro. I retired 2 years ago and now a credentialed literature evangelist. I am a technical consultant of the Province of Davao Oriental, Provincial Planning, and consultant also of Barangay Araibo in Pantukan, Davao de Oro. Being now a credential literature evangelist for 4 consecutive years and being interested to join this chaplaincy because I want to improve my services in the service of the Lord. That's all. Thank you. Sige po, pili na po kayo kung sino yung sunod nyo na magpapakilala. Pwede. Magandang hapon po sa lahat. Kung pakilala ng aking sarili, po ay siyang retired literature evangelist. Sign here in Pampanga City. Dito ako na join sa chaplaincy course dahil gusto kong madagdagan aking kalaman tungkol sa gawain ng Panginoon dahil pa po dapat ito improve kasi hindi pa po tapos ang kanyang gawain. There is no retirement po sa gawain ng Panginoon. Mag-retire na po tayo kapag darating na siya. Isa kong local publishing director aming church sa GP Zamboanga Center, local church publishing coordinator. Bilang po, thank you very much. Sige po, sino po ang piliin nyo kung sino ang sunod? Engineer, ako na lang po. Major, ako na lang po. Sige po, Sir De Los Reyes. Pwede pong, kasi dinig po yung kumakanta sa video. Okay? Kaya nga po, Sir, I mean, sa kapitbahay po eh. Diyan pala po Medyo yan. malapit. Okay lang po, Major. Well, I'm Wilfredo De Los Reyes from Quezon City. Project 4 Church member. I'm a
Head Deacon. Galing po ako ng Bicol. I was a former elder, Paracali, Camarines Norte, and 10 years in literature ministry. Okay, volunteer din po ako ng Yolanda, Talangan ng Yolanda, Typhoon Yolanda, which is in Northern Cebu. Pag-transfer po namin dito, ako po ay nag-join na sa mga activities inside the church. Isa po akong retired na operation manager for security officer, assigned in Mindanao in 3 years. Doon po ay patuloy kong hinahanap yung simbahan. As of now po, nag-join po ako sa chaplaincy kasi iniisip ko as my age, ano po, sabi nga ni Sir, wala tayong retirement sa being a Christian. Hanggat tayo ay gumagalaw, kinakailangan madagdagan yung kaalaman natin at malinang yung ating mga talento upang may share natin naman sa iba. Ang principle po ng isang Kristiyano ay komisyon. Kung ano yung kinomisyon sa atin, ay dapat nating ganapin ito ng ayon sa ating kakayahan. We joined in this chaplaincy because marami po ang nangangailangan ng moral support, tapos po yung support sa kanilang mga payo. Ang akin lang pong i-share, kinakailangan po nating sumulong bilang isang Kristiyano, magmula nang tanggapin natin ang ating Panginoon. Salamat po. Sige po, ating sunod si Sir Noel L. Sabandal. Sige po, Sir. Nakamute po kayo. Hello, Sir Noel, nakamute po kayo. Hello po, magandang hapon po. Yes po. Ako po si Noel Sabandal. Nakatira po ako dito sa Procuandas 4 Barangay Araibo, Pantukan, Batangas. Ngayon, nagtrabaho ako sa isang sa plantation sa Dole. Bago lang ako nag-stop. At isa akong first elder sa Araibo Seventh-day Adventist Church. Isang pugpong payapa sa barangay Barangay Araibo. Na-challenge po ako dito sa pag-aaral kasi marami akong natutunan, magandang mga pag-aaral at saka naging interesado po ako. So yun lang po at maraming salamat. God bless us all. Sige po, maraming salamat po. Ang sunod po si Sir Lumactod na po. So, hello po. So, wala siya. Si Sir Aldo. Hello po. Okay po. po. Ako po si Glenn Lumactod, elder po na Pasunangka Toribio Church, Zamboanga City. Bali 24 years elders by God's grace, and then 28 years as EPML by God's grace sa CPM, Zamboanga Peninsula Mission. Sa aming district, ako po ang stewardship at saka superintendent
at saka tinatawag na care group coordinator. Master guide po ako. Tapos SYL Youth Leadership Seminar. Yun lang po. God bless. Tapos old student. Graduating by June 28 to 29. Wow. Praise God. Sige po, maraming salamat po sa lahat ng nag-participate. Sige, pumunta na po tayo sa ating lesson. So, our topic this afternoon is about the principle of Christians leadership. Ano po ba ang principles of Christians leadership? Siguro sa atin mga kapatid o mga kaibigan, mayroon tayong kanya-kanyang way, no, sa ating mga leadership, no, kahit na sa ating mga bahay, sa ating trabaho, sa ating mga nabilong na church, ay may kanya-kanya tayong pamaraan sa ating pagdala ng ating mga kapwa member, no. Sa military, alam nyo, medyo different way sa sa military kasi lalong-lalo na pag pataas na yung rank na mag-utos, kapag hindi sinusunod ng isang private o PFC o corporal yung utos ng mga nakakataas sa kanila, ay minamala sila, no. Mayroong corresponding punishment, and then mayroong mga paddle na tinatawag. Pero kung sabihin natin sa Christians leadership, ito naman yung sinasabi natin na sa pamamaraan ng ating Panginoon Diyos. No, ito yung ating pag-aaralan ngayon, kasi kung mag-focus tayo sa military, ay medyo mahirap ang leadership sa army, no, kasi courage and brave. Pero although kailangan din talaga natin yung meron tayong courage at brave o tapang. So ano bang in-expect natin dito sa ating subject na to? Siyempre, ang in-expect natin dito sa ating subject na to about sa Christians leadership, ay matututo tayo ng mga mabuting asal, ng mabuting ugali, na ang sentro ay ang ating Panginoon Diyos. No, wala tayong ibang titingnan kundi si Jesucristo, dahil siya ang ating model, no? Siya ang model natin, at siya yung nagbibigay ng lahat, no, ng wisdom o pangailangan natin, at siya rin yung tumawag sa atin sa madilim na kahapon at ipinunta niya tayo sa maliwanag na daan. Alam niyo mga kapatid, short experience lang. Hindi ako dating Adventist, no. Dati akong palainom, sugarol. Alam niyo naman pag-aaral, no, na maraming bisyo. Pero dahil sa tawag ng Panginoon, in the year 2009, nabaptismuhan ako. So, ganun, no, may kanya-kanya tayong tinawag tayo sa madilim na lugar, at ngayon ay nasa liwanag tayo. Kaya napakaganda itong kurso natin, itong chaplain na to, dahil tayo mismo ang tayo ang ginamit mismo instrument ng Panginoon para mag-assist sa mga tao na stress, even sa mga drug addict, even sa mga nakakulong. Tayo ang mag-assist sa kanila para kumbaga tayo ang gagamitin ng Panginoon para tawagin sila doon sa maliwanag na daan. Alam niyo mga kapatid, napakasarap ng ng buhay kapag tayo ay nasa Panginoon, lalong-lalo na kung siya ang nagdidikta sa atin. So ano ba yung principles of leadership? Merong 7 na tatalakayin natin, no? Yung una is love. No, love. Ito leadership muna. Leadership is the act of influence, serving others out of Christ's interest in their lives so they accomplish God's purposes for and through them, according to Bill Lawrence, a president of Leader Formation International at Bible Orgs. Now, Christians' leadership is not rooted in worldly notions of success, such as the love of money or power. Jesus himself spoke against this when expressing the importance of serving others. Now, alam niyo mga kapatid, mga classmates, kung minsan ang pagiging leader natin ay kung minsan ay na-involved ang money, no? Kung minsan meron tayong personal na
interest, no? Kung bakit na gusto nating maging leader. No, kung minsan titingnan natin sa ating mga simbahan, no, lalo-lalo na yung katapos lang natin ng eleksyon sa elder. Kung minsan masaktan tayo kapag hindi tayo na-elect ng elder. No, kung minsan parang nawawalan na tayo ng eagerness sa pagsimba, lalong-lalo na kung ilang years ka na nag-serve as a church elder, tapos hindi ka naboto, hindi ka na-elect ng elder, ay parang nawawalan ka na ng gana, dahil nga ang inisip natin yung power, no? O yung ikaw talaga yung ang inisip natin yung ikaw ang isa sa mga mataas doon sa simbahan. But Jesus called them to himself and said, "You know the rulers of the Gentiles lords it over them, and those who are great exercise authority over them." No, alam niyo mga kapatid, no, yung si Jesus Christ ay tinawag niya yung kanyang mga disciples. Sinabi din niya doon sa na kahit yung mga disipulo, no, ay kahit yung mga hentil, no, yung mga hentil ay mataas sila. Gusto nilang sila yung leader o mataas. At in-exercise nila yung authority nila over sa mga ibang mga tao. And yet it shall be not be so among you, but whoever desire to become great among you, let him be your servant, and whoever desire to be first among you, let him be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. No, ganun din si Jesus Christ, no, mga classmate, no, na si Jesus Christ hindi siya naging naging mayabang, hindi siya naging mapagmataas yung pumunta sa dito sa earth, no, at naging isa sa mga tao, o naging tao siya, no, na at doon talaga sa pinaka lowest na lowest na status ng buhay, no. Alam niyo mga kapatid, isa rin ako sa mga naging mapalad na nakapunta sa Israel, no, na nakita ko rin yung lugar ng Bethlehem, no. Yung Bethlehem na isa sa pinakamaliit na lugar rin sa Israel, no. No, biruin mo mga kapatid, no, na si Jesus Christ, kahit siya ay Diyos, no, anak ng Diyos, ay nagpakababa siya at pumunta siya dito, no, para hindi siya pagsilbihan, kundi para siya ang mag-serve sa mga tao na nangangailangan, no, lalong-lalo na sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Leaders are not to oppress and overpower others with their authority, like the Gentiles practice. Instead, leaders serve others, which Jesus demonstrated when he made himself of no reputation, taking the form of bondservant and coming in the likeness of men, and being found in appearance, and as he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. No, kaya nga sinabi ko kanina na si Jesus Christ ay pumunta dito sa daigdig at hindi naging mataas, no, very humble siya, no, at sumunod siya sa kanyang mission sa utos ng ating Panginoong Ama, no, na take his life, no, in the crucifixion. Ito na sinasabi ko, no, yung the principles of Christians leadership. Una is love. God is love, no, according to 1 John chapter 4 verse 8. And the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us, according to Romans chapter 5 verse 5. Expressing the power and influence of the love of God is difficult to overemphasize in 1 Corinthians chapter 13 and 13, ito yung sinasabi doon na sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, samantala na dili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Alam niyo mga kaigsunan, napakahirap, no, kung halimbawa meron tayong kaaway, meron tayong tawag nito na merong tayong kagalit sa ating simbahan. Kung minsan yun ay nagiging dahilan natin upang hindi tayo magsimba doon sa church, no? Kung minsan napakahirap nating patawarin ang ating mga kasama,
no? Dahil minsan meron tayong tinatawag natin na pride, mga kaisunan o mga kapatid. Alam niyo mga kaisunan, kung nabasa niyo yung history ng the higher calling o the higher call, ito yung true story ng dalawang pilot, no? Dalawang pilot na si German H. Franz Stigler. Ito ay isang piloto, second lieutenant sa mga kapatid, no? Ang kanyang minamaneho na eroplano ay Messer Kemet BF-109, no? Ito ay isang German. Siya lang ang isang nagmamaneho nito. At yung isang eroplano, ang nagmamaneho ito is si Charles Brown, no? Yung kanyang B-17, composed of 10 personnel, no? Alam, during the World War II, mga kapatid, dahil itong si Franz o si Charlie Brown, mga kaisunan o mga kapatid, ay merong isang mission, no? Ang mission niya is doon sa mag-plant ng mga bomba doon sa Bremen, no? Hulugan ng mga bomba yung Bremen, isang lugar sa German, mga kapatid. While on the mission siya, mga kapatid, itong si Charlie Brown, no? Grabe yung labanan doon sa sa Himpapawid, no? At ang hindi inaasahan, mga kapatid, itong B-17 na minamaneho ni Charlie Brown ay tinamaan at hindi na masyadong makalipad. Although makakaya pa niya makabalik doon sa England, but kung talagang hindi kumbaga pwede ng sa isang bala na lang o isang 50 machine gun na lang ay talagang babagsak na to. Alam niyo, mga kapatid, habang nagdo-dogfight, ang tawag dito, dogfight, itong dalawang eroplano na to, at ititrigger na lang ni Franz Stigler itong armas niya, yung i-disarm na lang niya o ipupul na lang niya yung button para targetin itong B-17. Pero yung mga kapatid, hindi niya ginawa yung pag-pull ng armas niya. At ang ginawa niya, mga kapatid, pero mo German siya at yung isa is US, no? Talagang grabe na yung gera niyo, talagang marami nang namatay na kapwa nilang sundalo. Pero hindi niya ginawa yon. At instead na targetin niya yung B-17, kumbaga gi-escortan niya yon. Alam niyo, mga kapatid, yun ay isang pinakamahirap na desisyon na ginawa niya. Pero yung eroplano mo ay ibawa mo doon sa eroplano niya at yung sa kanya sa taas. At yung dadaanan nila, mga kapatid, yung area ng German, no? German position. Na kung magkakamali yung ground commander doon sa baba, pwede siyang matarget doon at yun ang isa sa kanya na pwede siyang mamatay. No, pero dahil nga doon sa kanyang pag-ibig, no, na naramdaman niya yung pag-ibig na hindi niya pwedeng iwanan yung kahit kalaban nila, kahit US, pero giris niya yung kanyang buhay at iniskutan niya yung B-17 na dala-dala ni Charlie Brown. Dumaan sila doon sa area, sa German position, at yung mga German position talagang naka-mount na, nakatutok na yung canyon sa kanila, no? Talagang yung may mga tsakong pa doon na automatic na talaga, at pwedeng-pwede talagang masira yung kanilang eroplano. No, while na passing na doon sa area ng German position, ay talagang tuluyan ang nakaligtas itong si Charlie Brown kasama yung 8 na crew, dahil yung isang crew niya, yung gunner, ay namatay, no, ay tinamaan ng bala. Alam niyo, mga kapatid, itong ginawa ni Franz Stigler ay napakalaking kumbaga tawag ito, ikaw ay maka-court martial nito. Pwede kang dadalhin o bibitay ka, pwede kang ka-firing squad dahil pagtataksil sa bayan yung ginawa niya. No, ginawa niya, pinatakas niya na marami nang na-distract o nasira o namatay yung sa kagawan ng B-17, pero inisputan pa niya, tapos pinatakas pa niya.
At hindi siya natakot, no, mag-face doon sa marshalling, no? Kahit na alam niya na pwede siyang i-firing squad. Pero anong nangyari mga kapatid, dahil nakita rin ng mga matataas na general ng German, yung ginawa niya is an act of love. Kaya napawalang sala siya. And after 50 years mga kaisunan, itong si Franz Stigler at si Charlie Brown ay talagang tuluyang na naging magkaibigan dahil sa pinakita ni Franz Stigler na pagmamahal. No, mga kapatid, ganun ni si Jesus Christ, no? Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, isinubo niya ang kanyang buhay. No? Nagtiis siya, naghirap siya, alang-alang sa atin, alang sa pagmamahal niya sa atin. No? Nagpapako siya sa krus, na-receive niya yung pambubuli, na-receive niya yung mga hagupit sa kanyang katawan, at hindi niya, hindi niya tawag ito na hindi niya ginamit yung pagka-Diyos niya. At hindi siya nagreklamo sa atin. At sinabi pa nga niya doon sa mga nag-execute sa kanya na patawarin mo sila kaya hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No, ganun ang yung love na very powerful ang love, no? Kaya nga kung tayo ang magiging leader mga kapatid, ay talagang napakaganda kung meron tayong love. Kasi mabago natin yung karakter ng bawat isa sa atin at in the same time mabago rin natin yung karakter ng ating mga kapwa member. Kahit anumang ugali nila, no? Kahit anumang ugali nila, pag ang pagmamahal ang isukli natin, sigurado tayo na ma-change ang kanilang attitude at magpapagamit sila sa ating ministry o ating simbahan. And love is a central to Christianity and every Christian. Any Christian leader should be driven in his or her life by the love of God in anything that he or she does. In this light, may other people recognize the hearts and motives of the leader. Number 2, modesty. We all encounter the know-it-all leader, the submit or else type of leader, according to the writer Brent Reinhardt at Crosswalk. Sabi nga dito sa Proverbs chapter 16, verse 5, pinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang at sila'y tiyak na parurusahan. Alam mo mga kapatid, kung tayo ay maging mayabang, no, talagang maraming galit sa atin. Isang experience nga mga kapatid, yung isang opisyal, no? Pagpasensyahan niyo ako, ang ginagamit ko na illustration is about sa officer ng military, no? Kasi ay mga military man, no? Alam niyo sa 32nd IB, mayroong isang opisyal doon na mayabang. Talagang grabe ang niya sa mga senior o mga corporal. No, yung corporal na yon ay kahit dinalong na lumalaban, pinapahiya pa niya dahil nga mayabang eh. No, mayabang nga yung opisyal. Alam niyo mga kapatid, mga classmate, hindi nakapagtiis yung corporal. Binaril siya sa harap ng mga tropa. May nadamay pa namang opisyal. Kaya ang namatay doon ay 3, no? 2 opisyal at isang yung corporal. No, alam niyo mga kapatid, sa atin hindi tayo makaligtas dito sa ating pagkamayabang. Mararanasan natin to in everyday sa ating buhay. Lalong-lalo na sa ating pagbiyahe, mga riders, no? Diba nakikita natin sa Facebook sa na minsan kunting lang, no? Kunti lang na dahilan, pinalalaki at naghahantong sa barilan o kamatayan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, dapat tayo maging mapagkumbaba, no? Kumbaga wag tayong maging mayabang, dapat tayo kalma, no? Sabi nga dito, mga kapatid, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Better to be a humble spirit with a lowly than to divide the spoil with the pride. Ang kapalaluay daw humahantong sa pagkawasak, no? At ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mapagkumaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Meron ba sa atin ito mga classmate? Meron ba sa mga elder nito? O meron ba ito sa mga chaplain mga kapatid? Meron ba dito sa atin itong mga mayabang? Siguro wala naman kasi willing naman tayo maging chaplain kasi ang ugali ng chaplain
ay yung magbigay tayo mismo ng ating love, no? Paramdam natin yung care natin sa kanila at handa tayo magtiis, no? Kaya nga pumapasal tayo sa mga pusinto para ipakita natin sa mga prisoners na meron din silang pag-asa na kahit na walang namamasya sa kanila ng mga relatives ay merong chaplain na handang magtiis, be present, no? Tapos laging makinig sa kanila mga kapatid o mga classmates. Number 3, Jesus modeled self-development. One of the most striking example of this is when Jesus prayed in the garden at Gethsemane. Just before his arrest, Jesus knew all things that would come upon him in John chapter 14 or John 18:4. Alam ng Panginoon na yung mangyayari sa kanya, no, yung huhulihin siya, no, including the painful. Alam niya yun, yung mararanasan niya doon sa crucifixion. This caused intense anguish and sorrow, which is evident from Luke account. Luke who was the only writer in the gospel to describe Jesus. Nawala mo yun. Jesus, natakpan yung screen ko eh. No? Si Luke daw, yung sinulat niya, is a physician, no, na talagang describe niya yung paghihirap ng Panginoon. No, na describe niya in Luke chapter, nawawala yung ano ko, Luke chapter 22 verse 41 to 44, no, na tawag to, while si Jesus Christ doon sa Gethsemane, yung talagang i-arrest na siya, no, nagpray siya doon sa bato, nagpatira pa siya, no, at nakita ng na yung kanyang pawis, mga classmate, ay hindi na pawis, no, yung blood na, no, yung blood na nahulog sa lupa, no, yung tinatawag na sweat blood, no, sabi dito, no, meron siyang develop, no. Alam niyo mga kapatid, si Jesus Christ ay while yung malapit na siya mapako sa krus, talagang kumbaga na-develop ng kanyang pagka Diyos, no, kumbaga nakikita na ng mga disciple yung kanyang pagkabalaan, no, kanyang pagkadakila. Kaya nga ang isa sa mga nakita doon yung blood, na yung pawis na naging dugo, no, at tinatawag na doon na sweat. Then his sweat at yung pawis pala, no, na became of blood. Sabi nga dito mga kapatid, Christians are leaders can follow Jesus' example of seeking God for insight into His will and for strength. Becoming more righteous is a lifelong process for all Christians, and leaders need to make time to grow spiritually. No, tayo mga leader, mga kapatid, kailangan din natin ma-develop yung ating spiritual life, mga classmate, no? Siguro kung minsan nagiging tayo, no, nagiging social tayo, no, observer, no, kung minsan mismo tayo ay namamatay yung ating yung kandila sa ating puso, minsan nawawalan tayo ng gana magsimba. But kung tayo ay magiging chaplain kung tayo ay magiging leader na o isang church pastor, kailangan na makita sa ating sarili yung init ng ating pag-alagad, yung init ng ating pananampalataya, init ng serving natin kay God. Dahil sa pamagitan ng gano'n ay makikita rin ng ating ng ating kapwa member kung gaano tayo kainit sa pagsimba. Motivation. Instead of misleading or exploiting people, good leaders motivate others, according to Granland said. No? Kung minsan daw, instead na ipalayo natin yung ating mga kasama, ating mga kaibigan, bigyan natin sila ng example, a good leader, to motivate them, no? Nakita na natin sila na na-stress sila, nakita na natin sila na nawawalan na sila ng pag-asa, no? Kailangan natin silang i-encourage, i-motivate natin sila. Alam nyo kung napanood nyo yung Patriot, no?
isa sa heroic na ginawa ni Mel Gibson, no? During the war, yung war, no, na grabe na yung gera, na malapit nang matalo sila sa Mel Gibson, no? At yung iba nag-withdraw na, no? Ang ginawa ni Mel Gibson sa Patriot, kinuha niya yung flag, no? Kinuha niya yung flag ng kanilang bansa at siya ang nanguna doon sa frontline. At nakita yun ng mga sundalo na iniwa gawayway yung bandera. At yung mga sundalo na natatakot, no? Yung takot na mamatay, no? Yung takot na tumakbo doon sa gera, ay dahan-dahan bumalik, no? Nagkaroon ng hope na kahit na mamatay sila doon, nakita nila yung bandera, no? Yung bandera na wave, no, na ang tawag, no, na kahit mamatay sila, kung mananalo sila sa gera ay nang dahil sa kanilang katapangan. No, kailangan din natin i-motivate yung ating mga kasama, no, sa chaplain. Sabi nga ni Ma'am Leia, yung sa kanyang pagtuturo sa atin, kailangan natin i-motivate, no, yung mga tao na na-stress. Although hindi natin sila bibigyan ng advice, but sa pamagitan ng ating presence, mamomotivate natin sila. Yung mga nawawala na ng pag-asa dahil sa ating presence, no, sa ating pag-usap sa kanila, ay nakakaroon sila ng, hindi lang pala sila nag-iisa. Sabi nga dito sa in Nehemiah chapter 2 verse 17. No, alam naman natin tong story nito. Yung mga Hudyo, no, na nasakop, no, sila ay mga wala ng mga wala na silang pag-asa dahil yung time na yon, bago lang na sakop sila. Siguro yung mga tao na yon, mga kamag-anak nila, mga patay, no, yung mga kapatid nila, mga tatay na. Kaya wala silang gana trabaho. No, wala silang sino ba naman ganahan na trabaho, patay yung kapatid, no, nawalan ka ng hanap buhay, nawalan ka ng yaman, o nawala yung bahay mo, nasunog. Maganahan pa tayo niyan. Pero si Nehemiah, no, in-encourage niya yung mga tao, no, na i-build ulit yung wall ng Jerusalem, no, para rin sa kanila, no, para rin sa kanila yung tawag to, para mawalan yung shame nila, no, mawala yung shame nila at manumbalik yung sigla ng mga Hudyo. Number 5, correction. Correcting others is the right way, is important for all Christians. Many passages in the scripture speak to this principle as the following example or illustrate. Mga classmates, wag po kayong mag-alala kung 2:40 na, dahil binigay na sa akin yung subject ni Doc Ray hanggang alas 4 tayo. So, lang po tayo, take time lang po tayo. No, and let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more you see the day. Wala yung ko, yung screen ba yung tawag to? Hindi ko siya mabasa. No, kailangan din ang pagtuturo natin sa ating mga ka-member, no? At paano tayo matuturuan? Sabi nga dito sa kung hindi rin tayo mag-a-attend, no? Kung hindi tayo mag-a-attend sa ating sabi nga dito sa hindi ko mabasa. Sabi, and let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembly of ourselves together as in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day, no? No, kung tayo ay laging nagkakakita-kita, no, siyempre ma-correct natin yung ating isa't isa. No, ma-advise natin yung ating mga kasama o mga classmate. Kaya nga ni-require dito sa Zoom natin na ipakita natin yung ating mga mukha, no? Pero minsan yung estudyante rin ako, ipasumangin na lang natin yung week of internet, no? Kaya para hindi tayo matawag.
no, pero ito ay isa sa mga rules dito sa sa Linus na ating ipakita yung ating mukha, no, para makilala talaga. Kasi hindi tayo magiging leader kung hindi natin alam yung ating yung kapwa tao natin, kung hindi natin nakikita yung kanilang mga mukha, no. Kailangan ipakita natin yung ating mga mukha para hindi lang yung mukha kung makita dito sa screen. Mga classmates, pwede ba? Kasi may 5 points daw yan pag ipakita yung mga mukha natin. And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are over you in the Lord's and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sakes. Be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. But avoid foolish and ignorant dispute, knowing that they generate strife. And a servant of the Lord's must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient in humility, correcting those who are in opposition in God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive to his will. How can Christians leadership approach? Correcting others is the right way, according to Lawrence. Lawrence offers the following tips. By understanding their temperance, no, kailangan nating intindihin yung mga temperance ng bawat isa sa atin. No, alam niyo mga kapatid, napakahirap din pala maging elder, no, kung wala kang temperance. No, mahirap din ang magiging church pastor kung wala kang temperance. No, dahil yung member natin ay may kanya-kanyang mga ugali, no. No, lalong-lalo na kung malaki yung contribution sa church. Parang sunod-sunuran na lang yung elder. No, parang sunod-sunuran na lang yung church pastor. Kaya kailangan i-understand natin yung mga temperaments, no? By respecting their concern, by believing in their gifts, supporting their teams, by challenging their flaws. Integrity. Ito yung isa sa pinaka tawag to, yung integridad ng bawat isang leader. Good leader practice and value integrity. The righteous lips are the light of kings, and they love him who speak what is right. So tayo mga elder, tayo mga leader, dapat ingatan din natin yung ating pagsasalita, no? Kasi kung iba yung ating pagsasalita, tapos maraming makakita, maraming makarinig, parang hindi maganda sa isang leader yun. No? Kailangan i-maintain natin yung ating integrity, na maging honest tayo sa lahat ng bagay, no? Kailangan na yung integridad natin ay malinis. Sabi nga dito mga kaisunan, people don't follow leaders who lack integrity. According to Granland said, integrity involves action as well as word. Now I am not so much referring to things like stealing as I am to hypocrisy. Integrity involves practicing what we preach, being consistent and dependable, doing what we say we will do, and living in such a way that others will trust. Kapito mga classmates, the follower of God's will. Is there anything more important in a leader than he or she seeking God's direction? Rene Hart asks, a good leader seeks the Lord, commits his way to the Lord, and the Lord establishes the next step. The preparation of the hearts belong to man. No, yung ating puso ay talagang yung tao, no? Sa tao talaga yung halimbawa yung puso natin talagang kumbaga talagang tayo ang nagadala, no?
nagadala, but the answer of the tongue is from the Lord, no? Kung tayo ay connected kay God, no, nakapansin niyo ba kung tayo ay laging nagsisimba, very dedicated tayo kay God, yung mga salita natin ay parang sa Panginoon lang. Yung maobserbahan natin sa iba, no, na lalong-lalo na sa mga sundalo, mga kapatid, yung mga salita nila, grabe talaga. Talagang, kumbaga, tawag to, hindi talaga maganda pakinggan. Commit your works to the Lord, and your thoughts will be established. A man's heart plans his way, but the Lord's direct his step. Now we go to the courageous leadership. Alam niyo mga kaigsunan, the writer si Bill Hybels, no? Nagsulat siya ng isang libro na pinamagatan na Courageous Leadership. No, siya isa sa pastor, no? Isang pastor siya, no, na talagang makatulong ito sa atin na magiging isang leader. Ano ba ang tinatawag na courageous leadership? Sabi nga dito, ito yung encouragement sa bawat isa sa atin, no? Kagaya ng sinabi ko kanina, no, na yung pag-encourage sa ating mga kapwa-tao. Sabi nga, ito nga si Wilberforce, ito naging Christian siya, no, in 1785. Acted boldly and righteously in pursuing the abolition of slavery in England. For the better portion of his life, he exercised courageous leadership in pursuit of this righteous objection. He lived to see the passage to abolish the slave. In pursuit of the righteous objective, he lived to see the passage on the Slavery Abolition Act in 1833. No, and after that, namatay siya in 3 days. No, na ano siya, no, na in-encourage niya na inano niya, no, i-pursuit niya yung mga slavery doon sa time nila, kasi itong time na to ay grabe ang mga slave talaga, no? Talagang grabe ang ano nito, yung tinatawag natin tong mga papahirap sa mga slave. Kahit nga dito minsan na nakikita natin sa TV, no, yung na Senate, no, na grabe pinupok yung katulong niya, no. Kaya napakahirap kung ito ang gawin natin, no. Kaya ito ang ginawa ni Wilbers, talagang nag-ano siya ng batas na para mawala itong leadership, itong tinatawag natin na slavery. While the Jews lived in exile in Persia, balik na to counter a plot by Haman to kill millions of Jews, Esther, the queen to King Ahasuerus of Persia, risked her life in revealing herself to be a Jew. Doing so enabled her to persuade the king to not carry out the killing of these Jews under his authority. Di ba alam naman natin yung story ni Queen Esther, na hindi siya natakot, no, na i-save yung kanyang mga kababayan. Alam niyo, sa time na yun, talagang mahirap pumunta doon sa hari kapag hindi ka pinapatawag, no? Na pwede kang mamatay, no? Pwede kang parusahan ng kamatayan kung ikaw ay pupunta doon. Pero si Queen Esther, hindi siya natakot para i-save yung kanyang mga kababayan, no? Para i-save niya yung lahat ng Hudyo doon sa lugar, no? Sa lugar nila. Christ was compassionate and loving, but truthful, servant-hearted but bold, forgiving and full of grace, but unyielding and honoring God's precept. Christ was the ultimate leader who drew people to himself through his love, concern, and ability to relate to them and speak truth into their lives. He was a genuine. He was never
hypocritical and always had the courage to call out those who were Christ's face, acting boldly for righteous sake above his personal comfort. No, even si Jesus Christ, mga kaisunan, no, talagang pinaramdam niya yung kanyang pagmamahal sa atin, no? No, na yung kanyang totoong pagmamahal na kahit ang puso niya is a servant at nagbigay siya ng tawag ito ng grace para sa kaligtasan ng lahat at inonor niya yung utos ng Diyos, no? Jesus Christ, Christ was the ultimate leader who drew people to himself through his love. Concern and ability to relate to them and speak truth in their lives, and he was a genuine. At Liberty, we emphasize the leadership characteristic Christ demonstrate while encouraging students to follow his example. No, si Jesus Christ ay talagang in-encourage niya yung kanyang mga disipulo, no? No, na kahit, sabi nga dito sa Matthew, no, na pinadala niya yung kanyang mga disciples, no, na huwag kayong matakot, no, sa mga wolves, no? Pinadala ko kayo na katulad ng tupa, no, na huwag kayong matakot sa mga ahas, no, na handang tumuka sa inyo, no? At nagbigay siya ng encouragement. Ganito si mga kaigsunan, kung tayo ay nasa Diyos, kung tayo ay sumusunod sa Kanya, ay walang maano sa atin, no, madidiscuss siya, no, tayo ay tutulungan niya dahil sumusunod tayo. Ganon din ang ginawa niya sa kanyang mga disipulo. Alam niyo mga kaigsunan, napakahirap ng mga disipulo, no, ng kanilang act of heroic, no, yung kasi kung dahil sa kanila hindi natin yung religion natin ngayon. Kung di dahil sa kanila hindi natin maririnig yung kaligtasan, no, dahil siyempre kung matakot sila sa kamatayan, dahil yung panahon na yon ay talagang marami ang namatay, tinako, yung iba sinunog, no, yung iba kinulong, no, pinugutan ng ulo. Pero hindi sila natakot doon, no? Hindi sila natakot dahil alam nila na ang Panginoon ay laging nasa kanila at hindi sila iniiwan. Leadership is made for service. No, ito yung katapusan natin, no, na ang leadership daw ay para sa paggawa natin ng ating mga tungkulin. Alam niyo mga kaigsunan, almost 3 o'clock na lang pero meron tayong activities na gagawin ngayon. Siguro natapos naman yung 5 nag-participate kanina. Pwede ba mag-volunteer na lang kahit mga 10 kasi mataas pa yung oras natin na maghanap kayo sa Bible, no? Bible character na sa akala nyo na mag-similar yung inyong pagka-leader as a church elder o ano pa mang mga tungkulin nyo ngayon. Sige, hanap po kayo ng mga sa Bible character, no? At kung meron na po kayong mahanap, pwede nating malaman kung bakit yun ang kanyang pinili at kung anong meron yung Bible character na yun, wala ba si Joshua, wala ba si Joseph, at i-relate mo sa iyong sarili kung meron ka bang ganun na character. Sige po. Sir. No, sir. I choose Moses. Why Moses, ma'am? Why Moses? Because I like Moses since I'm a youth. Because Moses is teachable and humble, and he is very brave. No, he did not murmur. Whatever God, yung anong ipagawa ng Panginoon, yan ang gusto ko na leader. Bakit ako naging ganito ka-achieve? Since I am 18 years old, I'm a laywoman, and 22 years old as a literature evangelist, because I
I followed the prophet and the character, the kings and the character that in the Bible that has a good reputation and courageous. I'm not looking dili ko ga ano sa mga pastor, wala akong ano ganyan. Hindi ako nag-ano sa kanila, yung sila ang model ko. Hindi ako nagmo-model ng mga tao na nowadays, hindi ako nagmo-model. I select the Old Testament mga leaders because sila talaga ang makapa-encourage sa buhay ko. Wala nang iba. Number 1, si Jesus. Ikatulo, yung pangalawa, yung mga prophets at saka mga apostles. Yan po lang po. Ito lang po sir yung masasabi ko na bakit nahimo akong successful, mga elite people, mga police and army, akong discuss sa ila about Alpha and Omega and the doctors of Iligan City. Some of the doctors will buy na. Then the mga teachers and the mayors and kapitan, by barangays captain, I want them to be prepared in second coming ng H.S. Moses. Wow, that's great. You know, Moses, the biggest man of the world. He is also the good leader. Me also. Sa akin yun, sir. The same din, sir, si Moses. Wow. Ako po, Sige sir. po, ang sabi lang naman ni Prof ay volunteer. So kung sino po yung unang magsalita, wag na po. Ito iba. Okay, Ma'am Rachel, parang Yes. ikaw ang sumunod kanina. Okay. Yes, sir. I could relate myself as a leader to Moses, especially now. The one I shared in our GC or in our chat. So I am a new president sa district namin. So and also the first woman as a president sa association. So marami talagang just like Moses during his time in the journey in their exodus, marami talagang mga complaints yung mga members. So sa akin din as a new president, meron ding mga challenges na may ibang elders or mga leaders na tingin nila hindi ko kaya kasi I'm a woman, or parang na low yung ano nila kasi yung babae yung nanalo. So it's a challenge also. So just like Moses, there are challenges, but then I would like to be like Moses na kaya niya yung yung mga challenges through the help also of his father-in-law at yung iba pa, just like Joshua and Caleb, na meron ding mga officers din na grabe yung support nila sa akin. So until now, meron akong lakas na loob na kayanin yung mga challenges para makaserve kay God at sa mga members ng aming district po dito sa Bohol. Sir, I'm the next. Hello. Who's the next? Sir, hello. Sige. Sir, brief, sir. What Bagay. Basira po. Sabi sa akin, boss. Wow, thank you, Ma'am Rachel. You know, the houses at saka yung mga reklamo is normal for us as a leader. No? So ako, almost 10 years as a leader in the districts. So different different challenges, different na pakikisama. So hopefully by next semester, magkaroon tayo ng tinatawag yung tawag noon, yung evaluation, a personal assessment, so para paano natin may assist yung ating fellow men. So thank you very much, napakagandang mga yan. So sino ba ito mga naka-hire, ng mga kamay?
Kanyedo, Ikaha, Opo. wala na, Kanyedo. Tanyedo. Sige Ay, po. sige po, ma'am. Yun pong tapos na, paki-ano nyo na lang yung paki-lower hand nyo na lang. Kasi kung aking titignan dito sa akin, ma'am Tanyedo, ikaw ang ano no, sumunod sagot. Pero ang nandito sa aking ano ay si Aljuber. Yes. Tapos Ma'am Siniedo. And then Ali Lamboco, Balmosena, Sheva, at saka sino tong Opo, baka pwedeng ipaano nyo, i-rename nyo, rename. So sige po, ma'am, sige, sunod-sunod na lang po Omega para yun. Thank you po. Sinong sumunod? Susunod, sir, ako? Yung nagsalita kanina, sino yun? Babae? Sige, kayo na po. Sino ba For talaga? me, my own opinion, sir. My own opinion is a leader is a good follower, a good model. Sige, ako susunod. Para sa akin, siguro yung dalawa, yung katigkasan ng ulo, siguro nakuha. Sunod ko yung kay Peter. No, may para akong pang fire. Diyan na agad-agad na. Pero kung sa ministry naman, para kay Saul ang piliin ko. Kasi hindi ako mahilig sa loob ng church. Yung pinakinggan ko yung labas, nakikinig ako sa loob. Gusto ko kay Saul na leadership. Okay. Next. Ako, Sally Lambaco. Sige po. Sunod-sunod na lang po kasi kung makita. Medyo bigay dito sa akin kasi mag-EMC kasi ako mamaya sa kasal. Sige po. Sunod-sunod na lang. Sige po. Good afternoon. If I'm to choose a leader, the little maid in Captain Neyman's house. Why? Because I like her experience. She's got the lowest position in the house, Captain Neyman, but he was able to convince to say to the wife and finally to Captain Neyman that there is a prophet in our place that can help you heal your disease. And sa present situation ko, I am living, serving people, but I was able to influence them. Like they offer me like food that is not good for us to eat. That was only one time, and when I say to them frankly that I don't eat those kind of food, and they in their house they started having fruits and vegetables. So I like that little maid because she was able to convince. Being a leader, it doesn't need to have the highest position, but everyone of us could be a leader. Even we are a housewife, we are a husband with no job. Yeah, we can lead our children to God.
That's all. Thank you. Ako naman po, magandang hapon sa lahat. I consider myself Moses po because Moses is very hindi organized sa kanyang gawain. Kaya nga, I'm very happy nga nakasali ako nito dahil I need more learning. I need more things to learn. Gaya din ni Moses. Andun yung father-in-law niya para i-organize yung mga gawain niya. So yun po, for me, I am like this. Nag-hide, nagtatago dahil walang alam at hindi marunong magsalita. Kaya thank you po dahil ng ganitong pag-aaral. Yun lang po, please pray. Thank you. Pakibaba. Sir. Pakibaba na Ako, po sir. yung mga tapos na. Sir Aljuber, kayo po pala yung number 1 kanina. Ako na, sir. Go po, go. I consider myself, sir, as a leader, just like Jonah, the Bible character. I learned from Jonah is his eagerness, is yung dumating yung mga pagsubok sa kanya na alam niya talaga na ang Diyos ay maawain. So yung mga tao Magalit ka na daw. Nangangat ka dito na sa likod dito. Ito na, Ma. Dulaw. Go ahead, sir. Go ahead. Pakimute po yung hindi pa Hello. Go. Hello. Ito po yung na-learn ko kang Jonah, sir. Go ahead, sir. Hello po. Ano yung tutunan mo kay Jude? Ang natutunan ko kang Jonah, sir, kasi parang overconfident siya na sa sarili niya rin na Diwa, mong gigamit na sa Conrad. pero sa huli nakihan niya na ay pag tumawag siya ng mensahero ay hindi ka pumunta sa Sarchis, yung direction ng Diyos sa kanya pamunta sa San Nineveh, pero kinuha sa ng Diyos. Sometimes na-realize ko na sabi ko sa sarili ko na parang ayaw ko na tarang mag-lead kasi dito sa Metro Cagayan ginawa nila akong presidente. Ang hirap ng role ng presidente, mag-lead ka ng mga literature evangelist. Lalo na may mga anak ako 3, so hindi ko makaya yung yung time schedule siguro yung kasi maliit pa yung mga bata. Pero sa huli na napaglaban ko, ako binoto nila rin ako na maging presidente. Ano bang nakita nila sa akin? Wala naman akong siguro plano siguro ng Diyos. Kahit maraming mga pagsubok, siguro ang Diyos talaga ay may paraan siya. According to Romans 8:28, all things work
all things work together for good to those who love the Lord. So, ang Diyos may minsay at may mission siya sa isa't isa sa atin. Lalo na tayo ay mga missionary, kailangan natin na ipakita talaga yung pagpahalaga, pagmamahal, at saka ipapahiwati natin, ipapaalam natin sa lahat ng tao na may Diyos tayo na darating at mag-judge at magbigay sa atin ng o mabuti, dapat na sa hindi pa mahuli, malaman nila na darating ang ating Panginoon. Ito lang po yung ano ko po kay Jonah. Ako naman po, Shiva po. Okay. Basta ibaba yung kamay ha. Salamat. Hello? Maglayo po. Naririnig niyo po ba ako? Medyo, Yes po. medyo noisy Yung po malapit. kasi. Oo. Para hindi mag-feedback. Lubat na ko, Para hindi mag-feedback. Ano. Sige, yun po ang mga ano ha. Yung, Hello? gusto nyo mag-Bisaya, okay lang mag-Bisaya. Kahit mag-iba. Ang ko nahilis. Ay, pampahilis mo na yan, no? Sir, pasensya na po, medyo noisy po kasi medyo hindi ko po. Ayun. Good afternoon po sa lahat. So ako po si Shiva. I can relate myself as a leader po as of this time kay Joshua po. Just yesterday po, I was appointed as the new district youth leader or district youth president po sa amin dito sa Surigao Metro District po. Para po kasi sa akin, isa po itong malaking responsibility po na tinanggap ko po. Actually, doubtful po ako at kahapon to receive this kind of responsibility kasi aside from full-time po ako na nagwo-work as a government employee, I'm also a part-time literature evangelist, and then I also have offices na hinahawakan po sa church. But when the youth district organization po talked to me and they asked me na kung pwede ako daw yung i-appoint nila talaga as director po ng, kasi bago na po kasi ngayon Adventist Youth Ministries director na per district, medyo hesitant po ako kasi para sa akin isa po siyang malaking responsibility na need po na talaga ng time. But naisip ko po si Joshua kasi si Joshua when he was young, naging apprentice or naging assistant po siya ni Moses. During their time, hindi po madali yung experience or yung responsibility po ni Joshua kasi aside from being young, malaki po yung responsibility nila ni Moses in leading the Israelites out of Egypt. So, naisip ko po na just like Joshua, even hindi niya inisip yung age niya. As a leader, age doesn't matter as long as you have this heart to accept the responsibility given by God to you. So, si Joshua, bata pa siya, naging apprentice siya ni Moses. Then, dumating sa point na naging representative siya ng tribe niya to spy sa land of Canaan. And then, dumating din sa point na nung namatay si Moses, siya yung pinili ng Diyos to replace Moses. So kahit ganon mga kapatid, nakita ng Diyos ang heart and the capacity of Joshua to lead his people. So naisip ko mga kapatid na kahit isa tong malaking challenge sa akin to lead the district kasi the youth asked me to be their director kasi as a senior youth, naisip nila na
malaki daw yung magagawa ko to para ma-encourage ko pabalik yung mga senior youth. Kasi yung mga senior youth namin dito sa amin sa district, medyo hindi na po sila ganun ka active sa church dahil may mga kanya-kanya na silang trabaho. Medyo a-attend lang sila sa church pero as to the activities, hindi na po sila ganun ka full-time na active po sa pagpa-participate. So, nakita po nila yung potential ko and the capacity na maybe during my time as their director or their leader, baka magawa ko pong ma-encourage or mapabalik po yung pagiging active ng senior youth sa pag-participate sa church activities. So, naging inspiration ko po si Joshua. Never po siyang nag-murmur, but wholeheartedly tinanggap niya po yung responsibility and he trusted the Lord na magagawa niya ang kanyang responsibility kasama ang Panginoon. So, yan lang po. Amen. By the way, ma'am, congrats sa ano lang pala sa inyo. Congrats sa iyong bagong simulain, leader. Ako leader almost 20 years as an AY leader. Nagsimula ako 12 years old. No, diyan sa Zamboanga noon. So until year 2015, naging AY leader as yan po, hindi ko po yan inaano. So, just lead by God. So, magagawa natin ang lahat ng bagay. Okay, next po, Ma'am Gina Cadillo, RMC. Or tapos na ba kayo? Wala pa, sir. Sige po. Ma'am Sheba, pakibaba na po yung hand ninyo. Sige ma'am, kayo na po. Ang next po ay si Jonrel Babanto ba ito? And then, Wilfredo de los Reyes. Yan. Sige po. Okay, one of the Bible character I choose is same from Ma'am Sheba. Joshua. Because Joshua is courageous and perseverance in his work. And Joshua also chosen by God na mag-lead sa mga Israelites. And he faced numerous challenges. So as a leader of the literature evangelists, we have also challenges in our leadership. So I choose Joshua because he is the model to those who easily discourage. And he lead Israelites into the promised land. So hopefully, as a leader of an LE, we encourage more LEs to join the literature ministry and they persevere their works as a literature evangelist through modeling nga maka-survive sila despite sa mga difficulties sa field. So, Joshua is my inspiration as a leader, as a good leader, perseverance and courageous leader. So, he is my good example, Bible character. That's it. Thank you, ma'am. Thank you. Napapansin ko lang ha, mukhang ano kay Moses, Joshua. By the way, may ilang ano naman sige. Sige, Sir Jonrel Babanto. Okay, good afternoon po sa lahat. By the way, I could relate myself to David. Daniel pala. Because the humbleness of Daniel and his obedience to God and dependence to God, makikita mo talaga na kung ano talaga yung kanang pag sana siya. Sige lang, go ahead. Bisag Bisaya, okay man.
Okay na, sige. Yung relationship na yun sa Ginoo ba, then sa akin rin, masabi ko rin na pareha kami ng kalagayan kasi sa amin ngayon na isa na akong AYM sa church namin. So marami kasi akong bali sa labas at loob ng church. Pero struggle pa rin kasi yung mga youth natin sa church namin ngayon is yung baga natiwalag o parang backslider na yung kagawian nila. So just like Daniel, ginawa niya ang lahat na napaubos siya sa iyang self. He invited God to kanang bigyan siya ng kaalaman, karunungan para maging epektibo siya palagi sa pagiging isang leader. Kaya yan din ang ginawa ko ngayon. Palagi akong humihingi ng tulong sa Panginoon para i-guide ako. Kasi marami kasing youth sa amin na talagang matigas na yung ulo. Kailangan mo talagang suyuin para bumalik lang sa church. Gawin mo talaga ang lahat every Sabbath. After noon, tinetext talaga, balik na kayo sa church kasi magsisimula na yung pagsamba natin. Pero minsan, yung expectation versus reality, sabi lang nila, pabalik na kami kuya, pero maghapon na lang, hindi pa nakabalik. Kaya very challenging talaga yung pagiging isang leader. Kaya masasabi kong para din akong si Daniel. So yun lang po. Hello, Sir Bael. Hello, Chaplain Bael. Go ahead, sir. Go ahead. Siguro, last two speaker na lang. Last two, student. And then meron akong ibibigay na assignment sa kanila. Tama-tama, alas 4. Go ahead, Sige, sir. Okay, sir. Thank you. Sir Wilfredo, and next, Sir Wilfredo, kayo po ang kasunod. At sige. Sir Wilfredo po, and then Ma'am NCMC Balmosena. Kayo na lang po, wala na pong kasunod. Kayo na lang po dalawa. Kasunod talaga iba. Hindi po sa klase. Nawala yung si Sir Wilfredo. Ma'am Amy Ilarieta? Yes, sir. Ako, narito. Sir. Narito po ako. Ako na po? Narito po ako. Ay, sige. Go ahead, Sir Wilfredo. Go ahead. Wala po kayo tayo. Okay, maraming salamat po. Tag-list na lang po ako kasi pagka pure English, baka po kapusin. Apo, marunong po ako mag-Bisaya, gamay. Marunong ako mag-Ilocano, basit. Kaya tag-list na lang po. Okay, naalala niyo po ba yung sa chapter 6 ng Acts? The choosing of the 7 deacons. Yan. It's a calling. Nung tawagin tayo bilang mga Kristiyano, calling din po yun. Ayan. Sa sariling church natin, pag tinawag po tayo as a deacon, elder, AWay leader, hindi natin dapat tanggihan.
Bakit po? Kasi it's a calling. Just Yung calling na yon ay makakatulong sa anumang bagay. Hindi po natin pwedeng sabihin, bago tayo sa pananampalataya, bakit ako lang napili? Voice Populi, Voice Dei. Ibig sabihin, yung boses ng mga bumoto sa iyo sa loob ng church, boses yun ng Diyos. Okay, I choose Stephen, Philip, Prochorus, Nicanor, Simon, Parmenas, and Nicholas. Sila po yung mga deacon. Yung deacon noon kasi mahirap. Ang pinagdaanan ni Stephen, napakahirap. Ang sabi po, Stephen, powerful witness as resulting arrest. Yan. Stephen, trial before the council. Stephen, execution by stoning. Isa sa pumayag sa Senado noon, si Saul, na Pablo ngayon. Yan. Paul. Nabanggit ko pero kasi deacon ako ngayon sa aming simbahan. Head Wow, deacon. congrats po. Apa. As a head deacon, iniisip ko po noon na tumanggi. Kasi wala akong alam. Pero, nabasa ko sa Bible, na kapag tinawag ka, kinakailangan kang mag-response. Kasi yun ang katungkulan ng isang Kristiyano sa pagtanggap niya kay Kristo. Bakit? Kung papagamit ang isang tao, gagamitin siya ng banal na espiritu. Alam po natin yan. Kaya hindi natin dapat tanggihan ang mga calling sa loob ng simbahan. Si Mrs. Deaconess din. Ano po? Dalawa kaming deacons and siya ay deaconess. Ayan. Isa po sa napakahirap na trabaho nun ngayon. Okay po. Thank you po, sir. Cleaning sa lahat ng bagay. Pagkatapos sa mga iba pang activities. Ang akin lang pong may share, we are choose to serve. Kaya po tayo narito nag-aaral para ilinangin yung mga talent natin para magamit naman sa loob ng church at para din magamit tayo doon sa labas. So, whether elder or pangkaraniwang mananampalataya. Yun lang po, salamat. Okay. Thank you, sir. As to, ma'am, nabanggit ko kanina, Ma'am Balmosena, and then, sir, Ma'am Aimee, wala na po susunod. Thank you po. Okay, sir. Thank you sa time. Magandang hapon. Para sa akin, sir, gusto ko si Juan. Gusto ko ang buhay ni Enoch. Tutularan yung buhay ni Enoch. Akin kasi, ang sabi doon na, walk with God. Kahit na during sa time ni Enoch, ang mga tao ay masama. At sa kagaya ng ating panahon ngayon, mga tao din ay masama din. So, gusto ko lang na sana, kagaya ni Enoch, na palaging kasama ang Panginoon na kahit na ang ating paligid, mga tao, masabi natin na kagaya din ng panahon ni Enoch, masama din para makita nila na meron tayong Panginoon, tayo kagaya sa kanila. Yun lang sir. Maraming salamat. Thank you, sir. Next, Ma'am Aimee Larrieta. Thank you for the iyong ni Enoch. Good afternoon, sir. Hello, good afternoon. Yes, good afternoon, ma'am. Go ahead. I choose Naomi of being a leader to her family because we know Naomi's life. Her two sons, her husband and two sons was died, and Ruth, her daughter-in-law,
was her follower and was dedicated to her. We know that story, right? Because of she was convinced of the belief, and not only convinced, but she also believed the belief of her mother-in-law. That's why Ruth decided to go wherever Naomi, her mother-in-law, will go. For me as a mother, it was a big challenge for me because I want also the the character of Naomi of being a mother. Na he has a follower like Ruth. So I pray to the Lord that I can also imitate. Help me, God, to imitate the character of Naomi, because it is not easy that as a parent or mother, what is this literature evangelist, Dasig or a Dasig literature evangelist, and my children will behind. So I pray to the Lord that God will help me to be like Naomi. That's all. Thank you sa lahat ng mga nagpa-participate. Salamat po. Hopefully by God's grace, we do the better for this vineyard. So hopefully, brethren, classmates, Chaplain Basaron, it's yours. Pwede pa, sir? Kay Captain Chaplain Basaron po kung payagan niyang mayroon pa. Chaplain Basaron. Sige po, isa na lang. While tinatype ko assignment nila. Okay. Go ahead. Okay, good afternoon to all classmates. For me, the life of Job, he is a righteous man who is tested by God, enduring many tragedies in his life and hardship while struggling to remain faithful. Even though we, literature evangelists, we must be faithful to do and the words of God will endorse to those people who did not know yet, and then we remain a good heart and good attitude and be patient always. God bless us all. Thank you, ma'am. Thank you very much. So, maraming salamat po. Be faithful as we do in the work of the Lord. So, okay, sir. Go ahead, sir. Sige po, i-diretso mo na lang po yung yung sabihin mo at meron akong instruction. Sige po, Sir Bael. Yun na lang talaga yun, sir. Thank you po, Chaplain Bael sa pag-assist sa akin. Ganito po, bali, meron po tayong activities, growth report po. Sulat niyo po itong mga question. Number 1, what is the significant event of this week? Wait a minute. Again, sir. What is the significant event of this week? Tapos na po. Wait lang po. Yung ano nyo yan, significant event nyo? Ano ba, bukas? Ano yung mga magiging significant ninyo? Hanggang sa Sabado What is the significant? Yes, the significant event of this week. Magiging personal ito, sir. Personal event. Event of? Sir? Personal. Pwede rin sa mga simbahan. Sa Nakuha niyo po yung number 1. What is the significant event of this week? Of this week. Number 2 po. What are your feelings about the event?
Again, What sir. are your feelings? Feelings? Yes, what are your feelings about the event? About? Events, Yes, about the about the event. About the event. Saan yun siya, sir? Negative, positive. Bahala na kayo kung ano yung ano nyo sa significant nyo. Anong maging Number 3 po. Ano yung impact niyo? Number 3 po, what are your insight about it? What are your insight about it? Yes, apo. Yeah. Number 4, how did you grow? How did you grow? Yes, yes. How did you grow? And how did you grow or how are you progressing? Nag-get niyo po? Tapos, isubmit nyo sa akin Sabado ng gabi po. Ita-type ko na lang yung ano. Sa messenger ko na lang po o kaya sa email ko. What is your email? What is your Sir, messenger account, sir. Basaron Lakasan po. Basaron Lakasan. Ambassador Lakasan. Basaron po. Basaron Lakasan. Basaron. Basaron? Basaron. Lakasan. Anong profile mo, sir? Lakasan. Naka-uniform po ko tapos kasama ko po yung misis ko. Okay. Di ba, sir, di mo ma-read pag dili mo ni mo accept or delete tayo, friend? Sir, how did you grow or ano yun? Number 4 po, how did you grow? And how are you progressing? Lakasan, sir, no? Opo, Basaron Lakasan. Basaron Lacasan. So, sa message request, kung mabasa, sir. Sa message request, mabasa ka. Di man, hindi mo, friend. Pwede man siya. Pwede man mo siya ma-send og message. Wala kang group chat sa imong student, sir? Wala po. Kali ano lang po, sa email na lang ko, email ko na lang, basaronlakasan72@gmail.com. 72 at Gmail. Sa group chat. Hello, sir. Pasaron, sir, no? Basaron. Basaron. Sir, Small letter po lahat. 72. Ay, small. Bantog di ma-search. Sa Gmail po, sa Gmail. Sir, itong event this coming week. Ay, This na-search coming ko na, week. Joy. Ayun, meron na nagkaano sa Advice akin. kanyang misis. Opo, yan na po. Naka-advise sa kanyang misis. Si Sir Basaron naka-advise sa kanyang misis. Opo, naka-uniform po ko niyan. Okay, yun. Nag-advance na kin sa'yo, sir. Sir, itong event na ilalagay namin, itong mangyayari sa amin this week. Start po mamaya ng week. Kaya mo yan, alas 5. Ano mga events nyo. Tapos, yung number 4, how did you go? Sir, yes po. ano po yung pang-5 tanong, sir? Bali, 4 lang po yan. Number 4, how did you Okay, go? 4 lang. How did you go and how are you progressing? Sir, Basaron, Yes po. yung event po ba, yung this week lang? Yung Yes po, mangyayari? Opo, start po ng alas 5 Tapos to be Sir, yung submitted event, on be it Saturday night. personal, sa church, o sa company, o sa group. To be submitted on Saturday night. Yes po. Anytime this week. Pwede rin po linggo ng Sunday po ng morning, pwede po. Sunday morning, So, pwede rin. anytime this week, sir, pwede rin. Anytime this week. Opo. Okay. Basta, Sige sir, po. yung significant event of this week, be it personal, group, sa church, diba? Opo. Okay, thank you po. What are your feelings about the events? What are your insights about how did you go?
Naka-search na ako, sir. Number one, sir, what is the significant event this week? Number two, what are the feelings of significance? What are your feelings? About the event. What are your feelings about the event? What are your insight about it? How did you grow? How are you progressing? Opo, yan po. Sir, tanong lang po. Ano pong Thank subject you. po, sir? Yung assignment? Sa ano yan? Sa Christians. Para sa chatroom, mga classmates. Of leadership. Say hello, sir. Opo, ma'am. So, mag-ano ka ng group chat natin, sir? Mag-create si Engineer Celeste Yes po, yes po. sa subject mo. Opo, opo. Mga Yan ko po kayo classmate, lahat. nasa chatroom. Okay na, na? O, nasa chatroom ako Hindi, ay, nag-send. individual po yan, mama. Opo, sir. Individual po. Gisend ko lang. Wala na po. Thank you. Sige po, wala na po. Kung ano na, ibigay ko na po ng panahon kay Doc Aris. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat po. Ma'am Jubilin, hindi 5 question to, 4 lang. How did you grow or how are you progressive? Hindi Or number 5. daily. Okay, or Yes. dalan eh. Hindi to number 5. How are you? How did you grow? Or how are you progress? Or na siya, or how are you progressing? Progressive na siya, hindi progressive. Progressing. Progressing po. Oh, progressive, hindi progressive. How did you grow or how are you progressing? Okay. Or na siya. Tama na, engineer. Hello po, nandiyan pa po. Hello po. Yes. Sige, bunutin na lang po sa closing prayer. Hello, engineer. Yes po. Palihog daw po ko na to, engineer. Kung correct ba ni, i-sinta lang. Ang. Manana sa chat box. Sa chat box. Manana, what is the significant event of this week with the personal group sa church? What are your feelings about the event? What are your insights about it? How did you grow or how are you progressing? Submit on or before Saturday night. Closing prayer po, engineer. Isay mo closing prayer atong hangyon si Sir Kuan. Nag-opening prayer mo gani ha. Si Dr. Richel Dacoilo Quisto. Okay. Dr. Richel. Okay. Yes, engineer. Okay, let us pray. Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit, thank you so much for this afternoon, for our lessons, especially with Major Basaron.